Miss, kape ka ba? Hay, naku. Alas 6 pa lang ng umaga, Lunes na Lunes, may bumanat na agad sa akin dito sa waiting shed. Ni hindi pa nga sumisikat ng todo si Haring Araw, may kumag na gustong mang-asar. Napapikit ako saglit, humugot ng malalim na hininga para dagdagan ang pasensya kung kasalukuyang traffic pa sa EDSA. Paglingon ko, handa na sana ang mataray kong sagot, pero natigilan ako. Hindi dahil sa kung ano, kundi dahil sa itsura niya. Nakasandal siya sa poste, nakadekwatro, suot ang aviator sunglasses niya, kahit pa nga makulimlim at ambon pa lang ang pumapatak. Nakasimpleng puting t-shirt lang siya na medyo hapit sa katawan, kupas na maong, at sneakers na mukhang mamahalin pero pinaglumaan na ng panahon. Ang buhok, medyo magulo, yung tipong bagong gising pero bumagay naman sa kanya. At ang ngisi ay ang ngisi. Yung ngising parang sinasabing, alam kong gwapo ako, kaya wag ka nang umangal. Inirapan ko siya. Hindi. At kung kape man ako, sigurado kang kaya mo ang tapang ko, balik asar ko, sabay taas ng isang kilay. Effective naman. Medyo nabawasan ang pagkakul niya, napakamot siya ng saglit sa batok. Ouch! Ang taray naman ni Miss. Sungit, tukso niya pa, pero yung ngiti hindi nawawala. Parang nakadikit na sa labi. Para sa'yo, Miss, sungit na lang, sabi ko, pilit na siniseryoso ang mukha, kahit sa loob-loob ko, medyo natatawa na ako sa kakulitan niya. Sino ba naman kasing matinong tao ang mambabanat ng ganito kaaga? At sa akin pa talaga napiling itarget, ang mukha pa nga akong zombie na kulang sa tulog. Alam mo, Miss Sungit, sabi niya, lumapit ng isang hakbang. Automatic na napaatras din ako ng bahagya. Aba, social distancing, no? Kanina pa kita napapansin. Para kang ano ihuminto siya, kunwari nag-iisip. Ano? Basahang lumilipad dahil sa hangin? O baka naman poste ng Meralco na tatamaan ng kidlat, sunod-sunod kong tanong. Medyo high blood na ata ako sa kape kahit di pa ako umiinom. Tumawa siya, yung tawang malutong. Hindi, Grabe ka naman sa sarili mo. Para kang paborito kong kanta. Napataas ulit ang kilay ko. At bakit naman? Kasi paulit-ulit kitang gustong pakinggan? Patay mali siya niyang sabi, sabay kindat ulit. Napailing na lang ako, pero hindi ko mapigilan ang munting ngiti na namumuo sa labi ko. Ang corny, pero in fairness, may dating. Konti lang. Promise. Alam mo, kuya, kung wala kang magawa sa buhay mo, wag ako ang pagtripan mo, please lang. Ang aga-aga, nambubulabog ka, sabi ko, trying best to sound annoyed pa rin. Pero deep inside, may kung anong kiliti. Yung parang ewan. Bago. Hindi naman sa nambubulabog, depensa niya. Gusto ko lang namang magpakilala. Ako nga pala si Rico. Inilahad niya ang kamay niya. Tiningnan ko lang yon. Hindi naman sa suplada ako, pero stranger danger, di ba? At kailangan ko bang malaman yan, tanong ko, pero medyo bumaba na ang level ng pagkataray ko. Nakakahawa pala ang ngiti ng isang to. Binawi niya ang kamay niya, pero yung ngiti andoon pa rin. Hindi naman sa kailangan. Pero mas maganda kung alam mo. Para kapag hinanap mo ko, alam mo kung anong pangalan ang isisigaw mo. Napabuga ako ng hangin. Wow! Ang hangin naman dito sa waiting shed. Akala ko sa Tagaytay lang malakas ang hangin. Malakas talaga ang hangin kapag kasama kita, Miss Sungit. Kasi tinatangay mo ko. Isa pa iyan. Ang lakas makabanat. Sanay na sanay. Professional na ata to. Maya-maya pa, dumating na yung jeep na papuntang Ayala, yung sakay ko. Nagkatinginan kami ni Rico. Aalis na ba siya? O sasakay din siya? Mukhang magkaiba yata tayo ng destinasyon, Miss Sungit, sabi niya, medyo maihalong panghihinayang sa boses. O baka guni-guni ko lang yon? Mukha nga, tipid kong sagot. Kinuha ko na ang shoulder bag ko at humakbang na papunta sa may sakayan. Parang may kung anong bumigat sa dibdib ko. Ewan ko ba? Siguro dahil Lunes, tapos na ang weekend. Yun nga siguro. Nang akmang aakyat na ako sa jeep, narinig ko siyang sumigaw. Hoy, Miss Sungit! Napalingon ako, medyo inis. Ano na naman kaya? Sa susunod na magkita tayo, sana hindi ka nakape, ha?
At bakit naman, tanong ko, medyo napataas ang boses dahil sa ingay ng mga sasakyan. Ngumiti siya, yung iting parang may alam siyang hindi ko alam. Para hindi na ako nagigising sa katotohanan na hindi pa rin kita girlfriend. Napatanga ako. Literal. Parang loading ang utak ko sa sinabi niya. Bago pa ako makapag-react, sumakay na siya sa kasunod na jeep, yung papuntang Cubao yata. Pero bago tuluyang nawala sa paningin ko ang jeep niya, lumingon siya at kumaway, sabay sigaw ulit na halos hindi ko na marinig, "Ingat ka, Malia. Bagay sa'yo ang pangalan mo." Malia. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Napatulala ako habang umaandar ang jeep na sinasakyan ko. Ang puso ko biglang kumabog ng malakas. Hindi dahil sa banat niya, kundi dahil sa huling sinabi niya. Malia. Iilan lang ang tumatawag sa akin yan. Kadalasan, Lia lang. Ang mga dati kong kaklase sa probinsya, o yung mga kamag-anak ni nanay. Sino ka ba talaga, Rico? At bakit parang may kung anong bumabagabag sa akin na hindi ko maintindihan? Napahawak ako sa dibdib ko. Ang aga-aga, pero parang napagod na agad ang puso ko. Hindi sa stress sa trabaho, kundi sa isang estrangherong makulit, mayabang, pero may kung anong kakaiba. Ang tanong na paulit-ulit sa isip ko habang binabagtas ng jeep ang kahabaan ng T5, paano niya nalaman ang pangalan ko? At bakit parang matagal na niya akong kilala? Hindi ko mapigilan ang mapangiti habang naglalakad palayo sa waiting shed kaninang umaga. Ingat ka, Malia. Bagay sa'yo ang pangalan mo. Ang huling sigaw ko, alam kong narinig niya. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya. Mission accomplished. Sa ngayon, Malia. Maria Alinica. Ang haba ng pangalan niya, pero mas gusto ko yung Malia. Parang musika sa pandinig. Ilang taon na rin ba? 3, 4. Mula noong una ko siyang nakita, yung high school graduation nila ng pinsan kong si Sarah. Nandoon ako, sa pilitang isinama ni tita, pero sulit naman pala. Siya yung valedictorian. Ang talino, ang ganda ng ngiti habang nagbibigay ng speech. Simpleng-simple lang, walang kolorite sa mukha, pero ang lakas ng dating. Ewan ko, tinamaan yata ako agad. Torpeng iwan. Hindi ko na nasundan. Hanggang sa ito na nga. Nakita ko siya ulit ilang linggo na ang nakakaraan, sa parehong waiting shed. Nagulat ako. Siya nga. Medyo nagbago, mas naging seryoso ang mukha, pero yung mga mata, ganoon pa rin. Parang nangungusap. Pinag-aralan ko muna. Ayokong biglain. Baka mamaya, isnabin lang ako. Kaya nitong umaga, sinubukan ko na. Yung banat, pang-asar lang yon. Gusto ko lang makita kung paano siya mag-react. At hindi ako nabigo. Ang taray, pero ang cute. Kailangan kong gumawa ng paraan para makita siya ulit. Hindi pwedeng tsamba lang. Gusto ko, yung mas makikilala ko siya. Kinahapunan, pagkatapos ng part-time ko sa talyer, dumaan ako sa may kanto malapit sa pinagtatrabahuhan niyang kumpanya. Alam ko kung saan siya nagtatrabaho. Slight stalking. Medyo. Pero para sa pag-ibig, lahat gagawin, di ba? Okay, yun na yun. Gusto ko lang talaga siya makilala. Nag-aabang ako sa may tindahan ng fishball, kunwari bumibili, nang makita ko siyang lumabas ng building kasama ang isang katrabaho, babae rin. Nagtatawanan sila. Ang ganda niya talaga kapag tumatawa. Nawawala yung sungit. Biglang may tumawag sa akin. Kuya Rico. Si Jess, yung pinsan kong babae, yung anak ni tita na kasama ko sa graduation noon ni Malia. Papalapit siya, may dalang paper bag, kuya, buti na abutan kita. Pinabibigay ni mama, paborito mo raw to. Inabot niya sa akin ang paper bag adobong money. Umiti ako. Salamat, Jess. Pakisabi kay tita, the best talaga siya. Nagkwentuhan kami saglit tungkol sa kung ano-anong bagay, mga kalokohan niya sa school. Tumawa ako sa isang joke niya, yung tawang medyo malakas. Ginulo ko pa ang buhok niya. Close kami ni Jess, parang nakababatang kapatid ko na rin. Hindi ko namalayan, sa gilid ng mata ko, parang may nakatingin. Paglingon ko, wala naman. Baka guni-guni ko lang. Nagpaalam na si Jess, may pupuntahan pa raw.
Ako naman, naisip kong umuwi na. Bukas ko na lang ulit susubukang abangan si Malia. Malia! Ilang araw na ang lumipas mula noong engkwentro namin ni Rico. Rico nga ang pangalan niya. Hindi ko alam kung bakit, pero paulit-ulit na nagpe-play sa isip ko yung mga banat niya. Nakakainis, pero nakangiti ako habang iniisip. Baliw na ata ako. At yung pagtawag niya sa akin ng Malia. Paano? Sino siya? Imposibleng nagkataon lang. Wala namang nakasulat na Malia di sa noo ko. Ang AC ko, laging nakatago sa bag misteryoso. At iyon ang mas lalong nakakaintriga. Hapon. Palabas na kami ni Sandra, katrabaho ko, mula sa opisina. Nagkayayaan kaming magmeryenda sa malapit na food court sa mall. Habang naglalakad kami, kwentuhan, tawanan, bigla akong natigilan. Sa di kalayuan, malapit sa isang stall ng siomai, nakita ko siya. Si Rico. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may paru-parong nagliliparan sa tiyan ko. Kilig. Siguro. Hindi ko napigilang mapangiti. Akmang lalapitan ko sana, o hihintayin siyang mapansin ako, nang mailumapit sa kanyang babae. Mas bata. Maganda. Naka-school uniform pa ata, o baka pang opisina na fresh grad. May inabot siyang paper bag kay Rico. Nagtawanan sila. Si Rico, ginulo pa yung buhok ng babae. Ang saya nila. Ang sweet. Parang binuhusan ng malamig na tubig yung kilig na naramdaman ko kanina. Napalitan ng ewan. Disgusto. Inis. Selos. Hindi ko alam. Basta, hindi maganda. Hoy, Lia, tulala ka dyan, untag ni Sandra. Tara na, nagugutom na ako. Hindi ako sumagot agad. Nakatingin pa rin ako sa kanila. Si Rico tumatawa ng malakas. Yung tawang parang ang saya-saya niya talaga. Sa piling ng iba. Ah, sige, sabi ko, pilit nang umiti kay Sandra. Naalala ko lang, may kailangan pa pala akong daanan. Mauna ka na, sunod na lang ako o baka hindi na ako makahabol. Sure ka? Treat ko pa naman sana, sabi ni Sandra. Sure. Next time na lang. Naglakad ako palayo, direksyon na palayo sa kanila. Pero bago ako tuluyang lumiko, sumulyap ulit ako. Nakatalikod na si Rico, pero yung babae, nakangiti pa rin habang pinagmamasdan siyang umalis. So, yun pala. May girlfriend na pala. O baka nililigawan? Kaya pala ang galing mambola. Sanay na sanay. Lahat na lang yata ng babae, binabanatan niya. Ako, isa lang sa mga pinagtripan niya. Assuming naman kasi ako. Akala ko may something. Yun pala, wala. Asa pa more, Malia. Ang bigat sa dibdib. Parang gusto kong umiyak pero pinigilan ko. Nakakahiya naman kung bigla akong mag-emote dito sa gitna ng mall. Kinabukasan, sa waiting shed. Maaga pa lang, nandoon na ako. Strategy ko, darating ako ng sobrang aga para hindi kami magkita. Ayoko na siyang makita. Ayoko nang marinig yung mga banat niya na alam ko namang hindi lang para sa akin. Pero, malas. Pagbaba ko ng tricycle, nandoon na siya. Nakasandal ulit sa post, nakashades pa rin. This time, may hawak siyang isang tangkay ng rosas. Murang rosas, yung nabibili sa tabi-tabi. Pero rosas pa rin. Para kanino kaya yon? Para siguro doon sa babaeng kasama niya kahapon. Siguro ihahatid niya sa school o sa trabaho. Sweet. Sana all. Lumayo ako ng konti sa kabilang dulo ng waiting shed. Nagpanggap akong hindi siya nakita. Nag-cellphone ako, kunwari busy. Miss Sangit. Hindi ako lumingon. Bahala siya dyan. Uy, Malia. Mas malakas ang boses niya. Napapatingin na yung ibang nag-aabang. Kainis. No choice, lumingon ako. Walang emosyon. Blank face. Oh, matipid kong sagot. Lumapit siya. Good morning. Para sa'yo. Inabot niya yung rosas. Tiningnan ko lang. Salamat na lang. Baka para sa iba yan, nagkakamali ka lang ng bigay. Ang taray ng dating, alam ko. Pero yun ang nararamdaman ko.
Kita ko ang pagkunot ng noo niya. Medyo nagulat. Ha? Para sa'yo talaga to, peace offering. Baka kasi na-offend kita noong Lunes. Hindi ako na-offend, sagot ko, malamig pa sa ice. Sadyang hindi lang ako tumatanggap ng bulaklak galing sa kung sino-sino lang. Lalo na kung alam kong marami kang binibigyan. Idinagdag ko yung huli ng medyo pabulong pero sapat na para marinig niya. Mas lalo siyang nagtaka. Anong ibig mong sabihin? Wala. Sige, alis na ako. Baka malate pa ako sa pagiging isa sa mga babae mo. Sarkastiko kong sabi, sabay talikod. Sakto namang may dumaan na jeep. Sumakay agad ako, hindi na lumingon pa. Nakita ko sa peripheral vision ko na naiwan siyang tulala, hawak pa rin yung rosas. May bahid ng sakit sa mukha niya. O baka guni-guni ko lang ulit yon. Buong biyahe, yun ang iniisip ko. Tama ba yung ginawa ko? Parang ang hard ko naman yata. Pero kasalanan niya, di ba? Paasa siya. Player. Manloloko. Pero bakit parang may kirot sa puso ko? Bakit parang ako yung nasasaktan sa ginawa ko sa kanya? Hay, Malia. Ang gulo mo. Ang gulo-gulo ng puso mo. Akala mo matalino ka, pero pagdating sa ganito, ang bobo mo. Pagdating ko sa opisina, lutang ako. Kahit si Sandra, napansin. Anyari sa'yo? Parang binagsakan ng langit at lupa. Broken-hearted ka ba? Tanong niya habang nagkakape kami. Hindi, Napuyat lang siguro. Pagsisinungaling ko. Pero sa loob-loob ko, alam ko ang totoo. Hindi ako broken-hearted dahil wala namang kami. Siguro disappointed lang. Disappointed na yung taong akala mo pwedeng magbigay ng kilig. Yun pala, sakit ng ulo lang ang dulot. At simula pa lang to ng sakit ng ulo, nararamdaman ko na. Ang dating kilig, napalitan na ng pagdududa. Ang dating pagka-curious, napalitan na ng inis. Ang dating maliit na spark, parang binuhusan ng isang balding tubig. Sabi ko sa sarili ko, iiwasan ko na talaga siya. Hindi na ako aasa. Hindi na ako magpapaloko. Pero bakit may isang parte sa akin na umaasang sana mali ako? Sana, may paliwanag siya. Pero paano siya magpapaliwanag kung hindi ko naman siya hinayaang magsalita? Malia. Lumipas ang ilang linggo na pilit kong iniiwasan si Rico. Nag-iba ako ng oras ng pag-alis sa bahay, minsan sobrang aga, minsan naman medyo tanghali na para lang makasiguradong hindi kami magkakasabay sa waiting shed. Kung nagkakataon namang nandoon siya, deadma lang. Diretso sa kabilang dulo, headset on, volume max. Bahala siyang mag-exist sa sarili niyang mundo. Pero ang loko, parang linta. Kahit anong iwas ko, may paraan pa rin siyang sumulpot. Minsan, paglabas ko ng opisina, makakasalubong ko siya, kunwari may inaantay. Minsan naman, sa kantin namin, bigla na lang siyang upo sa kabilang mesa, ngingiti at kakaway. Ang kulit. Yung tipong gusto mo ng isako at itapon sa Pasig River. Pero deep inside, aminin ko man o hindi, may parte sa akin na natutuwa. Konting-konti lang naman. As in, microscopic level. Hindi ka pa rin ba tinitigilan ng stalker mo? Tanong ni Sandra isang hapon habang nagliligpit kami ng gamit. Hindi nga, ang tigas ng bungo. Parang hindi nakakaramdam, sagot ko, medyo naiinis pero may halong ewan. Basta. Baka naman type ka talaga, girl. Bigyan mo na ng chance. Cute naman, tukso ni Sandra. Inirapan ko siya. Cute nga, player naman. Nakita ko na iyon, di ba? May kasamang ibang babae. Sweet na sweet pa sila. Baka naman kapatid. O pinsan, hirit pa ni Sandra. Pinsan na ginugulo ang buhok at tinititigan ng may paghanga. Asa. Umiling ako. Ayoko ng komplikasyon, Sandra. Masaya na ako sa tahimik kong buhay. Pero sa totoo lang, hindi na ganoon katahimik ang buhay ko simula nang dumating siya. Sabado. Fiesta sa barangay namin. Actually, hindi talaga sa mismong barangay namin, pero sa kabilang kanto lang. Medyo malayo-layo pa sa amin, pero dahil pinsan ni nanay ang may handa, kailangan naming pumunta. Pakikisama, ika nga. Ayoko sana, tinatamad ako, pero mapilit si nanay.
Isa pa, nandoon daw ang mga pinsan kong matagal ko nang hindi nakikita. Pagdating namin doon, maingay na. Tugtugan ng karaoke, tawanan ng mga bata, amoy ng iba't ibang pagkain. Ang saya ng ambience, yung tipikal na Pinoy fiesta. May palaro sa kalye, may mga banderitas na nakasabit. Nakakamiss din pala ang ganito. Habang kumakain kami ng spaghetti at pansit na specialty ni Tita Remay, may narinig akong pamilyar na boses. Tita Remay, ang sarap po ng luto nyo, eh. Pwede na pong pang-catering. Napalingon ako. At halos maibuga ko ang iniinom kong Coke. Si Rico. Naka-polo shirt na may print ng mga bulaklak, medyo formal, pero bagay sa kanya. Kausap niya si Tita Remay at mukhang tuwang-tuwa naman si Tita sa mga papuri niya. Naku, iho, binobola mo naman ako, sabi ni Tita Remay, pero halatang kinikilig. Kumain ka pa. Eto, tikman mo itong lechon. Lumapit si Rico sa mesa namin. Umiti siya kay nanay. Magandang hapon po, tita. Ako po si Rico, kaibigan po ni Malia. Kaibigan? Saan banda? At tita agad ang tawag kay nanay? Ang kapal. Umiti naman si nanay. Ay, ikaw pala si Rico. Naikwento ka na sa akin ni Malia. Nanlaki ang mga mata ko. Anong naikwento? Wala akong kinukwento kay nanay tungkol sa kanya. Sinamaan ko ng tingin si nanay pero nginisen niya lang ako ng makahulugan. Naku, si nanay talaga. Talaga po? Sana po magagandang bagay lang, sabi ni Rico, sumulyap sa akin na may mapanuksong ngiti. Inirapan ko lang siya. Naupo siya sa tabi ko. Ang sikip na nga, siningit pa ang sarili. Amoy na amoy ko ang pabango niya. Amoy lalaki. Yung medyo matapang pero hindi masakit sa ilong. Anong ginagawa mo dito? Pabulong kong tanong, medyo inis. Invited ako, sagot niya, patay mali siya. Kaibigan ko si Kuya Berto, yung anak ni Tita Remay. Classmate ko siya noong college. Ah, kaya pala. So hindi niya ako sinundan dito. Medyo gumaan ang loob ko. Pero at the same time, parang na-disappoint. Ewan. Ang gulo ko talaga. Buong hapon, para kaming aso't pusa ni Rico. Asaran dito, parinigan doon. Pero pansin ko, ang gaan ng pakikitungo niya kay nanay at sa mga kamag-anak namin. Marunong makisama. Magalang. Madaling nakapalagayan ang loob ng lahat. Kahit yung mga pinsan kong maliliit, tuwang-tuwa sa kanya dahil nakikipaglaro siya. Gabi na. Medyo nakainom na ang ilan, kaya nagkakayayaan ng mag-videoke. Si Rico, pinipilit ng mga pinsan kong kumanta. Sige na, Kuya Rico. Isa lang. Ayoko, sintonado ako, tanggi niya, pero halatang nagpapapilit lang. Sige na, Rix. Para kay Malia, sigaw ni Kuya Berto, sabay kindat sa akin. Naramdaman kong uminit ang pisngi ko. Sa huli, napilit din siya. Ang pinili niyang kanta, Haranati ng Parokya ni Edgar. Classic. Habang kumakanta siya, nakatingin siya sa akin. Diretso sa mga mata ko. Yung mga lyrics, parang para sa akin talaga. Uso pa ba ang harana? Marahil ikaw ay nagtataka di. Ang ganda pala ng boses niya. Hindi perpekto, pero may dating. May puso. Puno ang langit ng bituin at kay lamig pa ng hangin. Sa iyong tingin, ako'y nababaliw, giliw di. Hindi ko maiwasang mapangiti. Yung ngiting hindi ko mapigilan. Ang mga tao sa paligid parang naglaho. Kami lang dalawa. Ang corny pakinggan pero iyon ang naramdaman ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko, parang gustong kumawala sa dibdib ko. Pagkatapos niyang kumanta, palakpakan ang lahat. Umiti siya sa akin, yung iting nakakatunaw. Maya-maya, nagkayayaan ng umuwi. Medyo madilim na sa daan pa uwi at ilan na lang ang tricycle. Sabay na kayo sa amin, Malia, tita, alok ni Rico. May dala pala siyang motor. Nako, Hijo, baka makaabala pa kami, sabi ni nanay. Hindi po, tita. Sakto lang po tayo. Wala kaming nagawa kundi sumakay. Si nanay sa likod ni Rico, ako sa pinakalikod, nakakapit kay nanay. Ang awkward. Lalo na kapag biglang preno si Rico, halos mapayakap ako kay nanay. Pagdating sa tapat ng bahay namin, bumaba kami. Salamat, Rico, ha?
Ingat ka sa pag-uwi, sabi ni nanay. Walang anuman po, tita. Salamat din po sa pag-imbita. Tumingin siya sa akin. Malia, salamat. Salamat din, nautal kong sagot. Bakit ba ako nautal? Nagpaalam na si nanay at pumasok na sa loob. Naiwan kaming dalawa sa labas. Ang tahimik. Tanging tunog lang ng mga kuliglig ang maririnig. Malia, di panimula niya. Esan. Lumapit siya. Isang hakbang. Dalawang hakbang. Hanggang sa halos magkadikit na kami. Naamoy ko ulit ang pabango niya. This time, mas matindi ang epekto. Parang nanghihina ang mga tuhod ko. Tungkol doon sa babaeng nakita mo kasama ko sa mall. Natigilan ako. Naalala niya pa yon? Pinsan ko yon, si Jess. Anak siya ng tita ko. Nagpasama lang siya, tapos may pinabibigay si tita na adobong mani, paborito ko raw. Paliwanag niya, diretsong nakatingin sa mga mata ko. Parang biglang gumaan ang pakiramdam ko. So, pinsan lang pala. Hindi girlfriend. Hindi nililigawan. Ang tanga-tanga ko. Nag-assume agad ako. Nagselos ng walang dahilan. Ganoon ba? Yun lang ang nasabi ko. Ngumiti siya. Yung ngiting alam niyang nahuli niya ako. Selos ka, no? Hindi Bakit naman ako magsiselos? Depensa ko, pero alam kong namumula na ang mukha ko. Tumawa siya ng mahina. Okay, sabi mo, Seyi. Lumapit pa siya ng kaunti. Ang lapit na talaga. Kitang-kita ko ang glint sa mga mata niya. Malia, bulong niya. At bago pa ako makapag-react, naramdaman ko na lang ang labi niya sa labi ko. Isang saglit lang. Mabilis. Pero parang tumigil ang mundo ko. Ang lambot ng labi niya. Ang init. Paghiwalay namin, pareho kaming hinihingal. Nakatitig lang kami sa isa't isa. Walang nagsasalita. Ang puso ko hindi na lang kumakabog. Nagwawala na. Biglang may sumigaw mula sa gate ng kabilang bahay. Hoy, Rico! Anong ginagawa mo dyan sa pamangkin ko? Si Tito Boy, kapatid ni nanay, medyo lasing na. Belated reaction. Napalayo agad si Rico, parang napasong pusa. Napakamot siya sa batok. Tito Boy, nagpapaalam lang po. Nagpapaalam na may kasamang halik? Abay, ibang klase yan. Sigaw pa ni Tito Boy, medyo natatawa. Naramdaman kong gusto ko nang magpalamon sa lupa sa hiya. Si Rico naman, parang gusto nang tumakbo. Sige po, Tito. Mauna na po ako. Malia, una na ako. Nagmamadali siyang sumakay sa motor niya at pinaandar ito. Bago tuluyang umalis, sumulyap siya sa akin, isang mabilis na ngiti, tapos nawala na siya sa dilim. Naiwan akong tulala. Hawak ang labi ko. Ang unang halik ko. Sa lalaking akala ko player, manloloko. Sa lalaking nagpangiti sa akin, nagpakilig at nagpaselos. Sa lalaking Rico. Pagpasok ko sa bahay, sinalubong ako ng mapanuksong ngiti ni nanay. Mukhang narinig niya ang lahat. Ang harana, naging halik na, anak. Hindi ko na napigilan. Napangiti ako ng todo. Isang ngiting abot hanggang tenga. Isang ngiting puno ng kilig at pag-asa. Pero alam ko, hindi dito nagtatapos ang lahat. Knowing Rico at knowing myself, marami pang mangyayari. At ang selos? Hindi pa pala tapos ang laban ko dyan. Lalo na't ngayon, alam kong hindi lang ako ang humahanga sa kanya. Lumipas ang mga araw pagkatapos ng fiesta na parang panaginip. Yung halik hindi ko makalimutan. Paulit-ulit na nagre-replay sa isip ko. Ang sarap sa pakiramdam pero kasabay noon may takot. Takot na baka isa lang to sa mga laro ni Rico. Na baka bukas, makalawa, iba na naman ang kahalikan niya. Pero sa tuwing magkikita kami, at mas dumalas na yun ngayon dahil hindi na ako umiiwas at siya naman, lalong lumakas ang loob na lumapit, iba ang pinapakita niya. Mas sincere. Mas maalaga. Hatid sundo niya ako minsan kapag hindi siya busy sa part-time niya. Nagdadala ng merienda sa opisina. Simpleng text ng kumain ka na ba? O iingat sa bayahe. Mga maliliit na bagay pero tumatago sa puso ko.
Nagsisimula na akong maniwala. Nagsisimula nang bumigay ang pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko. Kayo na ba? Tanong ni Sandra isang araw, habang sabay kaming nagla-lunch. Napangiti ako. Hindi pa. Pero parang papunta na doon. Hindi ko mapigilan ang kilig sa boses ko. Ay, sabi ko na nga ba? Bagay kayo, girl. Support kita dyan, tuwang-tuwang sabi ni Sandra. Pero teka, sigurado ka na ba sa kanya? Baka mamaya, paiyakin ka lang yan. Medyo natigilan ako sa sinabi niya. May punto siya. Masyado na ba akong nagpapadala sa emosyon? Hindi ko alam, Sandra. Pero gusto kong subukan. Gusto kong bigyan ng chance. Kasi sa totoo lang, masaya ako kapag kasama ko siya. Linggo ng hapon. Nagyaya si Rico na mamasyal. Saan daw? Sa may park malapit sa ilog. Simpleng date lang, pero para sa akin, espesyal na. Nagdala siya ng banig at basket na mailamang sandwich at juice. Parang eksena sa pelikula. Naupo kami sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang hangin, presko. Ang mga bata, naghahabulan. Ang mga mag-asawa, magka-holding hands. Ang romantic ng ambience. Nagkukwentuhan kami tungkol sa kung ano-anong bagay. Mga pangarap namin, mga kinatatakutan, mga nakakatawang alaala ng kabataan. Sa bawat kwento niya, mas lalo ko siyang nakikilala. At sa bawat pagkakataon na tumitingin siya sa akin, yung tingin na parang ako lang ang babae sa mundo, mas lalo akong nahuhulog. Biglang may tumunog na cellphone. Cellphone niya. May nag-text. Kinuha niya ito mula sa bulsa, umiti ng bahagya habang binabasa. Sino yan? Tanong ko, trying to sound casual, pero may kung anong kaba sa dibdib ko. Ah, wala. Si Jess lang. Nangangamusta, sagot niya, sabay balik ng cellphone sa bulsa. Hindi niya ipinakita sa akin yung text. Si Jess. Yung pinsan niya raw. Yung magandang babae na kasama niya sa mall. Parang biglang lumamig ang simoy ng hangin. Close talaga kayo, no? Sabi ko, hindi ko mapigilan ang bahagyang sarkasmo sa boses ko. Tumingin siya sa akin, medyo nagtaka. Naman. Parang kapatid ko na yun, Segi. Kapatid na kailangan laging i-text. Kapatid na tinititigan mo ng may paghanga. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumabas na ang selos na pilit kong itinatago. Kumunot ang noo niya. Malia, anong sinasabi mo? Pinsan ko lang talaga si Jess. Wala kaming ibang relasyon. Sigurado ka, tanong ko, tinitigan siya ng diretso sa mata. Kasi kung pinsan lang, bakit parang ang defensive mo? Bakit ayaw mong ipakita sa akin yung text niya? Napabuntong hininga siya. Hindi sa ayaw kong ipakita. Wala lang naman kasing kwenta yung text. Nangangamusta lang talaga. O baka naman may tinatago ka, patuloy ko. Ang sakit na nararamdaman ko, unti-unti nang nagiging galit. Wala akong tinatago, Malia. Maniwala ka naman sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko, pero binawi ko ito. Paano ako maniniwala kung ganyan ka? Ang hirap magtiwala, Rico. Lalo na't alam kong sanay kang mambola. Nasaktan siya sa sinabi ko. Kitang-kita ko sa mga mata niya. Pero hindi ako nagpatinag. Masyado na akong nasaktan noon para basta-basta na lang magtiwala ulit. Tumayo ako. Uwi na ako. Malia, sandali lang. Mag-usap tayo. Tumayo rin siya, hinabol ako. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Naglakad ako palayo, mabilis. Ayokong makita niya akong umiiyak. Pero naramdaman ko ang pagpatak ng mga luha sa pisngi ko. Luha ng disappointment. Luha ng sakit. Luha ng takot. Takot na baka tama nga ang hinala ko. Na baka niloloko niya lang ako. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong iniisip yung nangyari.